Isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Daily Mana ng Church of God's Miracles. Once again, ako po ang inyong kapatid kay Cristo, Abby Caniedo po, na minsan pa'y bumabati sa inyo ng pinagpalang umaga. Alam niyo po, nakakatawa sa Lord kasi siya po ang nagbibigay ng pagkakataon na makapaglingkod po tayo sa Panginoon. And one of those are, itong naglilingkod tayo through giving, sharing His Word. At naniniwala po ako na kayo po na nakikinig pong ngayon na nakatunghay ay talaga pong isa po rin yung paraan ng paglilingkod sa Panginoon. Katulad nga po ni Maria. So I hope bago po tayo pumasok sa busy day ay mauna po nating pakainin ang ating spiritual na aspeto. Yun lang po. So bago po ako magpasimula, I would like to invite you in a short prayer. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Have your way. Have your way. Amang banal, ako po ay nagpapakumbaba, nagpapasiyasat sa iyo ng aking puso. Salamat, Panginoon, sa pagtitiwala niyo po sa akin. Tunay nga po, ang buhay at hininga na patuloy niyo pong ini-extend ay sobrang biyaya po. At salamat po dahil muli ay makakapaghayag po ng iyong salita. Dalangin ko, Panginoon, ako po talaga ay bigyan niyo po ng malinis na puso, malinis na labi upang sa gayon, Lord God, sa pagbukal ng iyong mga salita, Lord, hindi po mapipintasan ang iyong mensahe. At Panginoon, salamat sa pangunguna ng banal na Espiritu, hindi po ako ang tuwirang mangungusap sa kanilang mga puso, sa mga puso ng nakikinig. Bagkus, Panginoon, ikaw po ang malayang mahahayag at makakapangusap sa buhay ng bawat isa sa amin. Ama, ako po ay iyong daluyan lamang ng pagpapala, daluyan lamang ng iyong mensahe, at ako po ay iyong lingkod. Wala po akong magagawa apart from you, kaya nais ko po pangunahan ako ng banal na Espiritu all throughout the sharing of your word. And Father God, let your name be lifted higher and glorified as I share your word. This is all that I ask in your mighty name, Jesus. Amen and amen. So once again, good morning everyone. So ang tema po natin na pag-uusapan na po this month of January is about power sword. So ano nga ba tong sword na to? So as we have heard from a lot of speakers, actually pang 10 na po ako. Actually hindi ko po alam kung pang 10, pero January 10 kasi ngayon. So alam ko po na madami na kayo narinig at napakinggan nyo na ang power sword, it pertains to the Word of God. And ako po, ang tatalakayin ko po is paano nga ba, or who will definitely understand and know the true essence of having a sword? Or what is the divine purpose of the sword? So, sino yung nakakaalam ng tamang paggamit o ng kahalagahan ng sword, ng, ano ba sa Tagalog yan? Espada. So, ako po ay babanggit lang ng dalawang persona. I hope that you can follow. And dito po magfo-flow yung aking outline. So, hindi ko na po patatagalin, pero ito pong ating tema ay kinuha po sa Hebrews 4 verse 12. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo. For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrows. It judges the thoughts and attitudes of the hearts. So, atin po itong pagbubulay-bulayan at paano nga ba nasabi na talagang itong salita ng Panginoon ang nakakapagpabago, nakakapagpahayag ng katotohanan ng ating mga puso. At sabi ko nga po, I'm gonna talk about po dun sa kung sino ang nakakaalam or nakaka-recognize ng divine purpose, yung kahalagahan ng sword. Una po ay syempre, the bladesmith or the swordsmith. Sino ito? Siya yung gumagawa ng sword. Definitely, alam niya bawat kanto, bawat hibla, bawat kagagamitan dun sa gagamiting sword. May it be bakal ba yun? A combination of bakal or kung anumang elemento yon, I don't know kasi po hindi ako swordsmith. Pero, ang maingat na nagkukumpuni or gumagawa nito, alam niya yung content nito, alam niya kung gaano ang ititibay nito sa bawat laban, alam niya kung ilang laban ang kaya niyang mapagtagumpayan, alam niya kung gaano to yung endurance nito, alam niya yung
gaano yung bigat, yung talim. Alam niya, kasi di ba nga sabi po dito, it's a double-edged sword. So, it is up to the swordsmith kung paano niya gagawing sobrang effective yung sword na ginagawa niya. Pwede kasing one-sided edge lang. Pero, di ba, kasi kung itutulad po natin ito ay ang swordsmith ang nagbigay ng salita. Sino nga ba yung salita? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Siya ang Diyos na nangako. Siya ang Diyos na nagbitaw ng salita. Kung kaya't alam niya at iniingatan niya ang bawat kanyang sinasabi. Samahan niyo po ako sa Jeremiah 1:9. Sabi niya po dito, "Then the Lord reached out His hand and touched my mouth and said to me, I have put my words in your mouth." Tuloy po natin sa verse 12. Sabi po sa Tagalog, "Tama ka," ang sabi ni Yahweh, "sapagkat ako'y magbabantay upang matiyak na matutupad ang aking mga sinasabi." So, walang ibang nakakapag-ingat kasi po, 'di ba, pag galing sa tao ang salita, they have limitations, or meron po tayo yung minsan nababawi natin yung salita natin. Minsan kaya po nauso yung word na joke lang kasi you don't mean what you said. Parang pahaging lang yon. Pero ang sabi dito, ang Diyos ang nag-iingat. Paano ko po nasabi na si Lord or ang swordsmith natin ay walang iba kundi ang Panginoon. Kasi sabi nga po, as mentioned by many speakers that I have heard, yung John 1:1, sabi, "In the beginning was the Word," at itutuloy ko po to sa 4. John 1:1-4. "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. In Him was life, and that life was the light of all mankind." Kanino galing ang salita? Ito po ay galing sa Panginoon. Kanino galing ang buhay? Ito po ay nagmula pa rin sa Panginoon. Kung pagyayamanin natin, kung bubulayin natin ang totoong nakakaunawa ng divine purpose, ng essence, ng sword o ng salita, walang iba kundi yung nagbigitaw nito, yung nagsambit nito. Kaya makapangyarihan po. Why? Because the characteristic of our Lord is one of those are yung makapangyarihan. He is true to His word at talaga pong hindi natin mapapasubalian ang kapangyarihan ng Panginoon. Kung kaya alam niya na sa bawat sinasambit niya, sabi nga po sa Jeremiah, iniingatan niya to, binabantayan niya to. Hindi po siya nagsasalita basta-basta lamang. Kung kaya maaasahan po natin ang salita ng Panginoon. Amen po. Kasi He who promised is faithful. Totoo po yun. Mapanghahawakan po. At alam niyo po, ako po'y namamangha kasi sa sharing po namin sa devotion namin, gabi-gabi. Kasi po, ang sulat na ito, ang Biblia ay nabuo 2,000 years ago. Matagal na. But until now and sa upcoming years, very effective. It's as if it was written directly for you, for me, kung anong sitwasyon mo, nakakatagpo niya. Kasi ganun po yung sinasabing buhay ang salita ng Panginoon. Hindi siya naluluma. Amen? At naalala ko po yung verse na sabi po doon. For truly I tell you, Matthew 5:18, "Until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen, will by any means disappear from the law until everything is accomplished." Ganun po ang salita ng Panginoon. Not a single stroke of a pen. Grabe. Kahit tuldok man yan, it matters to the Lord. It has essence. May importansya, may kahulugan ang salita ng Panginoon. At ganun po, kapag tayo po ay nang hawak, paano mo mauunawaan? Go back sa swordsmith. Siya kasi yung author, siya kasi yung naglikha niyan. Siya yung magtuturo sa'yo kung paano gamitin ng tama yung sword. Siya yung magtuturo sa'yo kung paano dapat ingatan, paano dapat bitbitin, paano dapat gamitin sa labanan. Hindi yan pwedeng, yes,
Experience is the best teacher, but the author, the director, the creator himself knew exactly kung ano yung purpose, ano yung pinaka galawan or pinaka anong tawag niyo po dun, function ng isang bagay. And I believe ang salita talaga ng Panginoon ay maaasahan natin. Tama po? Amen po ba? So I know that you are agreeing with me. So every time you have doubts, every time you don't know, you don't understand the concept, go back to the swordsmith. Go back who spoke that word. Go back who said that promise. And that is only our Lord Jesus Christ. Amen. Go back to the swordsmith. Number 2, the second person na makakaunawa ng kahalagahan na tong sword ay walang iba kundi ang mga soldiers. Amen. Tayo ay naniniwala po ako, tayo ay sundalo ng Panginoon. Pakitype Amen if you believe that you are really a soldier of Christ. Amen. Kasi po, alam niyo po, sa panahon ngayon, yes, ang tawag po sa atin, we are ambassadors, representative of the Lord, and we are fighting not just on physical, but we are fighting through spiritual realm. At naniniwala po ako, tayo po yung mga spiritual soldiers of Christ na talagang ipinakikipaglaban po natin yung salita ng Panginoon. Sabi po kasi dito sa 2 Timothy 2:3-4, join with me in suffering like a good soldier of Christ Jesus. No one serving as a soldier gets entangled in civilian officers, but rather tries to please his commanding officer. Amen. Tayong lahat, kapag alam mo na hindi ka para sa mundo or ikaw ay naglilingkod sa buhay na Diyos, sabi doon, hindi ka ma-entangled sa civilian affairs or ano yun, yung makamundo na gawain. If you consider yourself as a soldier of the Lord, definitely wala pong misconception, wala pong salawahan. Lahat po tayo. Dapat po namumuhay tayo. Hindi po pwedeng Saturday, Sunday, you are for the Lord, and the next day, Monday to Friday, you are not of this world. Di ba po? So, kung ikaw ay sundalo ka. Hindi pwedeng kinabukasan binabae ka or hindi ka na lumalaban. Civilian ka na lang. Lagi po tayo ang mga anak ng Diyos, sundalo ng Diyos, lagi po tayong handa sa labanan. Alam niyo po kasi, bakit sinabing dapat laging handa ang sundalo ng Diyos? Because the enemy is just like a roaring lion. Naghahanap siya lang ng masisila. Alam niyo po kasi kapag hindi ka handa, kung ikaw tinuturing mo sarili mo na ikaw ay sundalo ng Diyos, dapat lagi kang handa. Kaya nga po dapat the word of the Lord, the sword is always with us. We don't sleep without the sword beside us. If you are a soldier, alam po yan. Kung magbabasa po kayo sa sa Old Testament, andun po, kahit kailan Nehemiah, gumagawa na sila ng walls of Jerusalem, but still they have the sword beside them. Why? They are carrying the sword because hindi malaman kung kailan ang pag-atake ng kaaway. Kaya dapat lagi po tayong handa. Laging may nakapunla, nakatanim na salita ng Diyos sa ating mga puso. Amen po? Amen? Why? Sabi kasi dito, 2 Timothy 3:16-17, alam ng soldier ang gamit ng sword. Alam mo kung paano mo gagamitin ito. And definitely, you will appreciate it. Ikaw lang yung makakatanggap ng gamit nito. Basahin po natin itong 2 Timothy 3:16-17. And as I know, palagi nyo na rin po itong naririnig. Sabi po dito, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Alam niyo po, ang mga mention dito is teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. And sometimes, a lot of people, not all, but a lot of people, kapag usapang rebuke na, correction na, nasasaling yung ego, nasasaktan, and later on, will give up, or una muna,
mag-aaloof muna yan, lalayo, mag-a-isolate. And then later on, wala na siya sa church. Ganun ba ang sundalo? As I have mentioned, na-appreciate niya yung purpose, yung gamit ng sword. Definitely, hindi ka mag-i-screen. You will not skip. You will not filter. Kasi ang purpose nito is to correct you, to rebuke you, to teach you, to train you in righteousness. Hindi pwedeng gusto mo nilalaro mo lang yung sword. No. It's not its purpose. Hindi pwedeng gusto mo lang siyang naka-display. No, it's not its purpose. Ginagamit siya panglaban. Ginagamit siya to correct. Amen po. We are talking here not physical sword but spiritual. Kaya po ito po yung salita ng Panginoon. Na kapag ninamnam po natin, hindi lang dapat kaya natin siyang i-post, i-share. It should be seen in us. If it's corrective, masyadong kino-correct yung buhay mo, let it be. Kasi po, dun tayo makakapamuhay sa righteousness at sa kabanalan. Pero if you just want to choose from the word of the Lord, like kung ano man yung placing sa heart mo, kung ano man yung placing into your sight, no, that's not the purpose of the word of the Lord, of the sword himself. Hindi makikita yung power ng sword kung hindi mo siya i-offense, i-defense din at the same time. Hindi makikita yung purpose nito kung lagi lang siyang nakatago sa kahon. Amen. And later on, kapag kunwari, tingnan niyo po, ano yung mga bagay kapag tinago? Kusa na siyang nasisira. Nawa-worn out siya without being used. Kasi tinago. So I hope and I pray yung salita ng Panginoon, not just that we memorized it, but we put into application. Nakikita siya sa buhay natin. Nakikita yung binagong tayo. Nakikita. Kasi yung salita, kanino ba galing yung salita? Kay Kristo. At kapag isinasapamuhay mo yung salita ng Panginoon, makikita si Kristo sa buhay mo na, the one He is living to is the one who spoke that word. Diba po? Kapag po sa mag-iina, sa mag-aama, gaganyanin din magsalita yung nanay mo. Ganyan din magsalita yung tatay mo. Why? Kasi alam mo kung kaninong lahi galing. Sa atin po, halata po ba na tayo ay nasa lahi, nasa line ng Panginoon? Nakukonsider ba na tayo ay anak ng Diyos? Nakikita po ba on the way we speak, the way we live? Are we really representing the Lord Himself? Amen. Masyado po bang matalim ang salita, pero ganun po talaga. Kaya nga po siya sword. Ginagamit siya talaga panlaban para madukit mo kung ano man yung mali. Mapatay mo yung anumang mali, kuta ng kaaway. And I hope and I pray that as we see and as we meditate, kanino ka lalapit to humingi ng word? Dun sa swordsmith. Sino ang gagamit? The soldiers. If you consider yourself soldiers of the Lord Most High, be ready. Be willing to accept rebuke, correction, and training. Amen po? Amen? Amen po. So, sabi dito po, ang salita ng Panginoon ay hindi mauunawaan ng isang hindi soldier. Matthew 7 verse 6. Don't waste what is holy on people who are unholy. Don't throw pearls to pigs. They will trample the pearls, then turn and attack you. Ulitin ko po. Matthew 7:6. Don't waste what is holy on people who are unholy. Don't throw your pearls to pigs. They will trample the pearls, then turn and attack you. Hindi ma-appreciate ng hindi sundalo ang salita ng Panginoon. And that is right. Actually, totoo po yun. Like, for example, you have given the sword to a farmer. You have given the sword to a fireman. Hindi nila ma-appreciate yun. Why? Because iba yung galawan nila. Ano, ipangbubungkal ng farmer yung sword? Ipampapatay ba ng apoy ng fireman yung sword? No. They will not understand. They will not appreciate its very purpose, its very essence. Dahil hindi sila ang gagamit nun. Kaya po, tayo, uriin po natin ang ating sarili.
Nasisiyahan ba ako? Nauunawaan ko bang lubos ang salita ng Panginoon? O baka katulad ko rin sila na nagagamit ko sa mali ang salita ng Panginoon. Actually, alam niyo po, I always hear this. Don't use the word of the Lord. Magpatama, mambintang, mangkorek, magyabang. No. Mali ang paggamit mo ng salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon ay ginagamit, katulad po nung na-mention sa 2 Timothy, to train us in righteousness, to rebuke, to correct, to teach us. Para, sabi doon, so that the servant of God will be thoroughly equipped to do every good work. Makakagawa ka ng tama, makakagawa ka ng pinakamainam kasi nauunawaan mo ang salita ng Panginoon. Hindi to role play lang. Hindi to minamaster mo lang. You understand it wholeheartedly. You understand it not just by your head, but by your heart, because you have experienced it. Naranasan mong buhay ang salita ng Panginoon. Amen po. So, ngayon umaga po, let us reflect. Ako nga ba ay sundalo ng Panginoon? Paano ko nga ba ginagamit ang salita ng Panginoon? Or, na-o-offend ba ako? Let us reflect. Let us evaluate. No judgment po. It's not yet too late. If we have evaluated ourselves na, I am one of those na hindi ko kayang tumanggap ng correction. Hindi ko kayang tumanggap ng rebuke. Baka kasi hindi ka talaga soldier. But, this is not a time para i-condemn natin yung sarili natin. But a time to reflect, to evaluate, and turn back, return sa source meat. Na Lord, I want to apply, I want to use your word according to its purpose. Teach me how. Oh Lord, hindi naman po siya magpapabaya. At naniniwala po ako, mabuti ang ating Panginoon. Hindi po niya tayo ikokondena. He is always forgiven. And He is always ready na tayo po talaga ay i-guide dun sa path of His righteousness. I hope and I pray that as we do this evaluation, let's forget about our ego. But now, be ready to focus on the real essence of the Word of God and be changed, be renewed. Hallelujah. Yun po, yun lamang po ngayong umaga. I hope and I pray na na-encourage po tayo ng salita ng Panginoon at salamat sa Lord. Mapagpala ang kanyang pangalan. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amang banal, nahayag po ang iyong salita. Marami pong salamat dahil po tunay kang tapat. Ikaw ang Diyos na nangako at binabantayan mo ang iyong mga salita. Panginoon, alam ko po na talaga pong gaganapin mo po ito. Sabi niyo nga po, not a single stroke of a pen will by any means disappear until everything is accomplished. Lord, ganapin niyo po yung nais mo. And as we receive your word, Lord, help us na talagang tumayo bilang sundalo mo, ready to defeat the works of the enemies over our lives, over this world, Panginoon. And naniniwala ako, Lord God, gusto mo, Panginoon, na alam namin ng iyong salita bago kami makipaglaban, bago kami humarap sa mundong ito. And Father God, help us, nurture us spiritually. And Father God, salamat po, maselyuhan po ng banal na espiritu ang bawat napakinggan, maingatan po sa puso ng bawat nakapakinig, at mai-apply po namin ito sa aming mga buhay. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba, maluwalhati kang lubos sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. God bless you all. Shalom.